Naghigpit ng seguridad ang Davao City kasunod ng pagpapasabog sa Marawi City. Bukod sa checkpoints, bantay sarado rin ang mga simbahan at mga lugar na dinadagsa ng publiko. Yan ang ulat ni Claudette Loreto ng PTV Davao. Mahigpit na seguridad ang ipinapatupad ngayon sa Davao City matapos mangyari ang pagsabog sa Mindanao State University kahapon December 3. Dito sa Serawan Turil, na isa sa mga entry point ng lungsod, pinapabababa ang mga pasahero mula sa mga pampubliko at pampasaherong bus dala ang kanilang mga gamit na ilalagay naman sa isang baggage x-ray machine upang makita kung may dalang kontrabando ang isang pasahero. May sundalo ring nagsasagawa ng inspeksyon sa loob mismo ng bus. Ang mga nakamotor at nakasakay sa mga pribadong sasakyan, pinapahinto at tinatanong ng otoridad kung saan sila nanggaling at saan ang kanilang destinasyon. Parehong protocol din ang ginagawa sa lasang checkpoint. Bantay sarado rin ng kapulisan at kasundaluhan ang mga simbahan na kabilang sa mga dadagsain ngayong holiday season, lalo't simula na ng Advent. Sa San Pedro Cathedral, may mga nakadeploy ng sundalo at pulis. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, naka-heightened alert na ang Davao City bago pa man nangyari ang pagsabog sa MSU Marawi. Ngunit kinumpirma ng TF Davao, walang direktang bantan na tanggap ang lungsod. Handa rin umano ang tropa ng pamahalaan kung may magaganap na spillover. Wala po tayong natanggap na direct threat. Wala po tayong information na may threat ng Davao City. Obviously, monitor po natin yung development, yung threat situation doon sa Central Mindanao. Kasama ng PSSO, kasama ng Davao City Police Office, pinagtutulong-tulungan po namin i-monitor yung development, yung threat situation sa Central Mindanao. Kasi yung threat sa Davao City, nanggagaling naman po sa Central Mindanao. Sa kabila nito, ilang Davaoenyo pa rin na nakakaramdam ngayon ng pangamba, lalo't naging biktima na sa pagpapasabog ang Davao City. Pinakahuli ang Rojas Night Market bombing noong 2016 na ikinamatay ng di bababa sa 10 katao. Oy, kay nabay ko diri Taga-Adlaw jud ko nagatinda di San Pedro. Nya, labi na datong simba dako kaayo ni. Nya, manang kung sa among mabataan diri sa San Pedro, na mga dili kay hinala, abo jud nang ikaw sa among guard. Para sa Rojas, ma'am. Okay. Mayo na lang gid ma'am, wala ko nakakuha og slot sa Rojas kay nakuha ko ato. Wala na jud ko diri interview ni mo, ma'am. Kaya akong trabaho ko dato, naninda po kog barbecue, ma'am. Ya, moto. May na lang jud, wala. May ibang Davaoenyo naman ang may malaking kumpiyansa sa pinapatupad na seguridad sa lungsod. Magyug ko sa Davao sa Dagdumala nga safe gid ta. Safe gid ta. Bantay lang gid ta permanente. Unsa natoy makita nga burag dili maayo, i-report tato sa mga nagbantay, sa mga TF, sa Kinundi na naman ng BARM government ang nangyaring pagsabog sa MSU Marawi. Nangako rin silang magbibigay ng tulong sa mga apektado. The Bangsamoro government is fully committed to support and cooperating with the investigative agencies to ensure that these responsible are held accountable for their wicked actions. Sa ngayon, naka-red alert na ang buong Mindanao. Claudette Loreto para sa Bayan.